Salamat anak. At salamat din sa pagsalo. Alam mo na yun. Minsan nagtatanong sa akin. Kasi pag pinapakilala ko, pag nag-judge national champion daw ako. Nagbulakan champion dito. Nilimas natin yung mga taga-Bulso nung bata-bata tayo. Okay? Pero hindi yan ang mahalaga eh. Ang pinakamahalaga sa akin, nabuhay ako para makita yung mga taong papalit sa akin balang araw. Palakpakan nyo kasi. Masarap lang ang buhay pag may pagpapasahan. Dahil kung wala kang pagpapasahan ng galing at talinong nalinang, ano pa ang halaga ng huminga? Isang kaibigan sa ibang relihiyon. Isang kaibigan na natagpuan ko sa Hagunoy nung minsan ako ay maging hurado. Pero nakita natin at alam namin sa dibdib ng bawat isa na iisa lamang ang puso namin pagdating ng sining ng tumulaan. Kaya po siya taon-taon, kahit hindi kami magkakilala, kahit hindi namin alam ang mga pangalan, ay para bang nagkaroon ng tulay ng unawaan sa aming dalawa. Dapat nga, may isa pa. Kaya yung isa hindi pa lasing. Minum pa lang. Si Jose, yung isang makata sa labas, tumutula lang kasi may amats na. Pag medyo, sa'yo. Pero magaling din sa tula. Anak, sabi ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo mga makata sa iba't ibang anyo. Okay? Ibig sabihin, kunin nyo mabuti, tapos nyo masama. Mga kaibigan, pinagmamalaki kong ipakilala sa inyo, ang aming kaibigan, isang guru po ito ng Pilipino, request din siya, rapper, lahat meron na. Mas kilala siya sa isang kataga, ang pluma ni Quieto, si Sul Kipling Manansal. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Tara, magmisa na tayo. Awkward kasi nga iba yung relihiyon ko. Ayoko maging emosyonal pero drug ako nung pagpunta ko dito. Nasa pagitan ako ng pagpili kung magpapalaya ba o mananatili. Sinubukan ko siyang balikan pero naramdaman ko yung hapdi. Kaya tumindig na lang ako dito para ilabas lahat ng saloobin at sumulat ng isang tula na saktong siyam na saknong kung bibilangin. Pwede ko na po bang simulan? Ang pamanggat po nito ay kapag para sa'yo, pipiliin kong huwag maging emosyonal. Siguro nga masyado ka nang nasakal. O kaya'y napagod ka sa labis na pagmamahal, kailangan ko na ba talagang tanggapin na wala naman talagang nagtatagal? Babalikan ko yung kauna-unahang araw na ako ay naakit sa taglay mong ilaw. Naging aking ka kahit walang ligaw-ligaw, kumapit ako sa iyo at yan lang ang malinaw. Kumapit, tumangan, at ikaw yung kumumpleto. Kasama ka sa lahat ng obra ni Quieto. Ikaw ang may hawak ng lahat ng madilim kong sekreto, mga tugma at saknong na sabay nating inimbento. Hindi ko mabilang ang gabi na ako ay iyong pinuyat. Ikaw agad ang hahanapin sa umaga sa aking pagmulat. 5 taong pagsasama na hindi ko kayang masukat. Kaya ang lahat ng mga tula ay aking naisulat. Dumalas at lumala ang iyong pagsumpong. Sawa ka na nga ba? Yan ang palagi kong tanong. Mauuna ka pa bang maputol sa nag-uugnay sa ating kordon? Mga tanong na mahirap sisirin na singlalim ng balon. Di ko na pinapansin ang mga paggising mo sa akin. Nabasag ang tiwala na tila iniingatang salamin. Hindi ko sinasadya na ikaw ay nabitawan at hindi ko rin napansin na ikaw ay aking naiwanan. Hindi ako handa na ikaw ay mawala. Tinangay mo ang lahat ng aking alaala. Lahat ng aking mga tula. Ngayon ay tulala ako sa harap ng madla. Paano ko bibigkas kung nasa iyo ang lahat ng aking tugma? Dali-dali kitang binalikan dahil baka naghihintay ka lang. Hindi ako handa na mapunta ka sa iba.
Ginawa kong eroplano ang motor sa pagpapatakbo sa kalsada, kaso di kita inabutan at nabigo ako. Ingatan ka sana ng bagong nagmamay-ari sa'yo. Ito nga pala ang kahulugan na pagpara sa'yo, para sa'yo. Kaya't ako'y nananawagan sa taong nakapulot po ng cellphone ko. Opo, lesson learned po. Sa totoo lang, hindi po ako sanay tumula na ang hawak ko'y papel. Ito, yung natutuwa ako sa mga bagong Makata natin na may hawak na kopya, sir, na printed. No? Nawala yung cellphone. Ang pinakamahusay talaga na armas at sandata ng Makata ay ito, lalo't higit ito. Ayan, kaya na-challenge ako kay Tatay Leo. Kaya tutula ako ng isang tula at ng bumukod tanging tula na kabisado ko na sa sobrang angas at sa sobrang lakas ng mga Makatang bumigkas, lahat ng kinain kong tanghalian ay gusto ko na sanang ilabas. Ang pamagat po ng tula ko ay pasintabi po sa nagugutom, natai ka na ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Ang bango. Emosyon na biglaan. Hindi mo kayang pigilan. Kahit napilit mang iwasan ay, gosh, natatapakan pa rin kong minsan. Mayroong buo, mayroong tunaw, umaalingasaw ang singaw at ikaskas man sa buhangin, kumakapit at kumakapit pa rin. Kung sa iba, tae ka lang. Na iniwan niyang nakalutang, pues mas nakakadiri siyang nilalang matapos kanyang paglaruan. Yan po. Hindi ba kayo handa doon sa part na yun? Kung kailan nakala mo seryoso, hindi pala. Kung kailan nakala mo joke lang, seryoso na pala, no? So, ang hirap eh. Ang hirap lagyan ng label. Pwede naman wala na lang. Kaya yung susunod kong pamagat ay hango po sa sarili kong aklat na ang pamagat, alam nyo na, walang pamagat. So, ang pamagat po ng aking tula ay walang pamagat. Marami ng tula akong nakatha. Subalit ito na yata ang balot ng hiwaga at hindi ko malaman kung kailan nagsimula, pilitin mang itago, alam kong halata. Sa bawat pag-iwas ng marupok kong katawan ay siyang pagtalon ng madaya kong isipan, ang malabo kong mata na handang mahilam sa magding saglit ng katotohanan. Sa sitwasyon natin na kay hirap alamin, kung ikaw ay sa kanya o ako ay sa akin, nagkukubli ako sa damdaming palihim na ako'y sa iyo sa pagsapit ng dilim. Saan ba pwedeng aralin ang salitang pag-ibig upang di matangay sa mapang-akit mong titig? Matari mong boses na gustong-gusto kong naririnig, ang bakas ng kurot mo dito sa aking dibdib. Alam ko na mali na ibigin kita. Ang ganitong relasyon ay kahirap ipinta. Kailangang itago sa kanilang mga mata. Ang alam lang nila ay pag-aari ka niya. Siya na sa iyo ay bumabaliwala. Subalit bilanggo ka na hindi makawala, nakatali sa papel na alam ng madla, wala silang alam sa iyong pagluha. Luha na nilangoy ko upang makasama ka. Luha ng kahapon bago ka maging kanya, bago mo sabihin mag-iingat ka dahil mas pinili siya ni ama at ina. Lumayo man ako, muli tayong nagtagpo. Lakas ng emosyon kay hirap masugpo. Sa iyong dinanas, kamay ko ang panyo, sasaluhin ko yung luha mo bago pa man tumulo. Tuwing kasama mo siya, dibdib ko'y kaibigan. Wala naman kasi tayong relasyon. Wala rin tayong pamagat. Upang di pag-usapan ng mga mapanukat, gagawin kong kaligayahan ng palaging magkasugat. Makasama ka lang kahit napatakas. Ika'y mamahalin hanggang sa dulo ng wakas. Hanggang sa ang puso ko'y maubusan ng lakas. Iiwan ko sa'yo ang tula kong binigkas. Buti na lang tayo, di ko sinama yung asawa ko ngayon. Ang huli ko pong piyesa, maaaring sa kauna-unang pagkakataon ay makapanood po kayo ng isang Muslim na tutula.
Gusto ko sanang tumula. Gusto ko sanang tumula tungkol sa aming relihiyon. Nais ko lamang basagin ang lumalalang diskriminasyon mula sa mga tao na ang tingin sa amin ay terorista. Sila na binubulag ng mga sinungaling nating media. Sa TV, sa radyo, kapag Muslim na ang sangkot, idadawit pa ang relihiyon para mas lalong nakakatakot. Hindi ba mas nakakatakot yung mga politikong kurakot na dudurugin yung buong kalsada para lamang mamburaot? Takot sila sa Muslim kasi marami daw ang asawa. Pasintabi sa tatamaan na marami ang kirida. Ang pag-aasawa sa Islam ay hindi lang po sa tawag ng laman. Ito ay isang tungkulin na kaya naming panindigan. Walang lihim na relasyon, handa kang pakasalan. Oo, magmamahal kami ng marami pero walang masasaktan. Naranasan mo na ba yung tinanggal ka sa trabaho nang malaman nila na Islam yung relihiyon mo? Kesyo, sayang daw ang pasweldo dahil sa dami ng dasal. Yung mga ganitong empleyado ang di dapat tinatanggal. Kung masunurin siya sa relihiyon, sa trabaho, tsak hindi siya pabaya. Kung tapat siya kay Allah, sa amo pa kaya? Naranasan mo na rin ba yung paghinalaan ka sa mall? Dahil nakapang-Muslim ka, ayaw nilang magpatuloy. Kakapkapan ka sa damit, sa pantalon, pati sa medyas. Kulang na lang pati yung laman loob mo, gusto nilang ipalabas. Nag-iingat daw kasi baka makalusot ang bomba. Bakit nakapasok yung babaeng kita singit, bombang-bomba? Hindi dapat pag-initan yung mga nakaabaya, taob at malong. Hindi ba mas dapat nakapkapan yung mga kagalang-galang na nakabarong? Isa pang usapin, yung damit ng mga Muslima. Kesyo, tila naglalakad daw na parang nakasupot ng basura, halos bastusin dahil sa kumbong nila sa ulo, pero bakit ang mga belo ng madre, kagalang-galang po ang trato? Mga Muslima na nilalait ng mga kapwa nila babae. Mga babae na kung manamit, halos labas na ang di ko na lang sasabihin, baka mabastusan ka pa. Sa Islam po kasi, iniingatan ang aura. Kaya sila balot para irespeto ng iba dahil para makuha ang respeto dapat sa sarili muna. Kung bibili ka man ng isda, dapat yung lubog sa tubig. Hindi yung nakabuyang-yang at bilasana sa mga nakatitig. Yung mga Muslim daw ay parang kambing na mababaho. Bakit daw kasi tingnan nyo, merong mga